Welcome po ulit sa ating pagsamba. Amen. Welcome, Ate Harriet. Yan. So, yun po. Dadako po tayo sa ating part 2. God's Design for the Family. So, ang team po kasi natin ng buong month ng September is about family. So, tinatalakay po natin ngayon ang part 2 last week po. It's about husband and wife. So, ngayon po, part 2 na po tayo. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, manalangin po muna tayo. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na to. Salamat po sa iyong dakilang biyaya, Panginoon. Salamat po sa pagpapala mo, Panginoon, na kami patuloy na natututo sa iyong. Salamat po, Panginoon, sa bawat Panginoon na makinig at isabuhay kung ano po yung natututunan nila sa araw-araw nilang pagbabasa ng iyong salita, O Lord. Lord, gamitin niyo po ako upang maging hindi offensive sa kanila, Panginoon, kung yung mga sasabihin ko, Panginoon, at hindi rin po sila maging defensive, Panginoon, kung ano po yung maririnig nila sa akin, O Lord. Gamitin niyo po, Panginoon, na maging vessel ng iyong salita para maging kaaya-aya po sa iyo, Panginoon. Hindi po yung ma-please namin ang aming mga sarili at ang mga taong nakapaligid sa amin, kundi ikaw po ang aming maparangalan sa araw na to. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, praise God. Disclaimer. Kung last week may disclaimer, ngayon may offensive sa defensive tayo na word. So, praise God. So, kasi medyo sensitive tong ating topic ngayong month. So, ayun po. Sa mga nasa Facebook Live po, welcome po sa ating pagsamba ngayong araw. So, patuloy po tayo makinig ng kanyang mga salita. Amen. Okay na? Yun. Last week, message about the wife's responsibility to her husband and then the husband's responsibility to his wife. Sabi niya doon, sa Colossians 3:18 to 19, tinapik po ito ni Pastor Matt, wives, submit to your husbands as fitting to the Lord. And then husbands, love your wives and do not be harsh with them. So, bibigyan ko lang po ng konting background kasi alam ko, siyempre, kailangan nating ulit-ulitin to para lalo nating maunawaan at lalo nating maisabuhay at namnamin po natin. Sabi niya, wives, submit to your husbands as fitting to the Lord. Pag sinabi niyang submit, kumbaga sa example nito, kumbaga sa military, ibig sabihin, may hierarchy, may supremacy, may kumbaga hagdan-hagdan ng mga rank. So, sabi niya, submit to your husband. So, sa husband ka magsasubmit. Amen po? So, pag sinabi niya doon na submit, hindi ibig sabihin na mas mataas na yung husband, superior siya sa wife niya. Kundi, hindi rin dapat isipin ng wives na inferior siya sa husband niya. Amen. Dapat, sinasabi yan, it's about functionality. It's about functionality po yan. Kagaya ng, baga yung wife nagsasubmit sa husband, si husband nagsasubmit kay Christ, si Christ nagsasubmit po kay Father God. So, ibig sabihin, si Jesus at si Father God, hindi po siya nag-ano, di ba? So, ganun din po, equal sila. Ganun din po sa wives and husband sa functionality. Amen po? Naiintindihan po natin, no? And then husbands, love your wives and do not be harsh with them. So, husbands, so, ang pinaka-command lang po dito is love your wives kasi ang love, it covers everything. Amen po, no? Iyon yung expressions na tayo ay mga, kumbaga, kalarawan ni Kristo. Yung pag-ibig na yon, kung paano minamahal ni Kristo ang iglesia, ganun din po dapat tayo kasi pag minamahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating sarili. Kung di mo mahal ang iyong sarili, hindi mo mahal ang iyong asawa. Diba ba? Sabi ni Apostle Peter, kung gusto niyong marinig ng Panginoon o dinggin ng Panginoon ang inyong mga panalangin, mahalin niyo ang inyong mga asawa. Amen po ba mga father? 1 Peter 3:9 po yata yun. So, yun po. Para dinggin ang iyong panalangin. So, mahalin mo ang iyong asawa. Tapos, sabi niya, and do not be harsh with them. May pangalawang utos pa doon. Huwag kang maging, kumbaga, tinatawag mo siyang honey, pero tinitreat mo naman siyang bilang parang, di ba? tinitreat mo naman siyang suka. So,
tinitreat mo siyang ampalaya. So, what's the use of it? So, yun po, love your wives and do not be harsh with them. So, nais ko pong namnamin natin yung, bago po natin daanan yung 3:18, 19, 20, 21, nais ko pong basahin yung Colossians chapter 3 verse 1, kung ano po yung pinag-uugatan kasi niya. Sabi niya sa verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo at hindi ang mga bagay na panlupa. So, ibig sabihin, pagka tinanggap na natin si Kristo at nabubuhay na siya sa atin, dapat ang thinking natin, it's about godliness. Yung makalangit na nasa kaisipan natin. Hindi lang po ito sa mga tatay, kundi sa mga asawa, sa mga anak, everything na bumubuo sa isang pamilya. Kasi ang chapter 3, the context is about family, Christian family. Amen po? Amen. So, dapat hindi na natin, sabi niya pa niya doon, hindi na dapat natin suot-suot yung dati nating pagkatao, yung mga nagagalit, yung nambubulyaw, lahat yun, naka-enumerate po do sa chapter 3. Dapat ang suot-suot na natin nung tinanggap natin si Kristo ay mga katulad ng compassion, love, forgiveness, bearing with one another. Yun po yung dapat nating suot-suot na. Diba? Ikaw ba na asawa pagka tinanggap mo na si Jesu Cristo, hindi mo pa rin kaya mag-submit? Diba? Yun eh. Ikaw ba na asawang lalaki, pag tinanggap mo na si Jesu Cristo, hindi mo pa rin ba kayang mahalin ang asawa mo? Siyempre, dapat katulad na ni Jesu Cristo kung paano tayo kumilos bilang mga tatay at nanay. Amen po? So, we go on verse 20 to 21. Ito po yung part 2 po natin. Sabi niya doon, sabay-sabay po nating basahin. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Then 21, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. So yung discouraged, disheartened, o madismaya sila sa'yo, o magalit sila sa'yo. So mga ganun po yung ano nun. So yun po. Yan. Yan po yung pinaka ano po natin, no? Pinaka biblical na ano po natin ng family. Si Christ, tapos si husband, si wife, saka mga anak. So yan po yung umbrella natin. Pero sa functionality po ng husband and wife, hindi po dapat superior or inferior. Amen po? Naintindihan po natin, no? So titigan po natin mabuti. Sabi niya doon sa Ephesians 5:22 to 27, sabi niya, wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to submit to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Malinaw po, no? Malinaw po, ha? And then 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Ganun po dapat natin tratuhin ang ating mga asawa, mga tatay po, no? Parang ngayon mag-si-amen ng mga ano. Amen, amen. Bakit ko po ipinapakita to sa inyo? Binasa natin kanina is about Colossians. Ngayon, binabasa po natin sa Ephesians. Sinulat po pareho to ni Apostle Paul. So, ibig sabihin, lahat this command is para sa ating lahat. Amen po. Hindi lang po sa Colossians, hindi lang sa Ephesians, kundi pati sa GUM, sa mga pamilya ng GUM. Amen po. Amen. Sabi niya pa doon sa Ephesians 6:1-3, sa mga anak naman, sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the world, in the land. So, yun po, napakaganda ng sinulat ni Apostle Pablo sa Ephesians po, no? So, yan. Himay-himayin po natin. Sabi niya dito,
Colossians 3:20. Ito yung kasunod nung ano natin. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Children. Sino ba yung tinutukoy na children dito? It refers to any child still living in the home and under parental guidance. Yun po yung context natin. Lahat ng mga anak na nakatira pa sa under ng roof ng kanilang mga magulang, sa guidance ng kanilang mga magulang. Sila po yung mga tinutukoy dito. And then obey. Opo, lahat po ng magulang, wala pong sinasabing specific na age. Yun po. Tapos obey. Sabi niya, obey means listen under, which means you are under your parents' authority. Nakuha po natin yon. Listen under. So, may tanong nga dyan eh. May tanong dyan. Kumbaga, anong gusto nyo maging sa inyong mga anak? Kumbaga, tinanong sa mga magulang, ano ba gusto nyo sa mga anak nyo? Siyempre, may mga kanya-kanyang sagot. Dapat, kumbaga, mataas ang grade sa school. May mga ganun po, no? Pero yung isang tatay na nagsabi, gusto ko lang naman tahimik sila. Di ba? Tahimik. Tahimik. Kumbaga, tingnan natin, listen under. Kumbaga, ibig sabihin, kumbaga, tayong mga anak, tayong mga bata pa na naninirahan sa ating mga magulang, which is under tayo ng kanilang mga authority. Amen po? And then sabi niya doon, pleasing to the Lord. It means you're doing the right thing because you are having a relationship with God and identified by your obedience. So, ibig sabihin, pagka Kristiyano kang anak, hindi mahirap para sa iyo na sumunod. Tama po ba? Kasi ganun din ang asawa, hindi mahirap mag-submit sa kanilang mga asawa kasi sila'y nakikilala na identified sila with Christ. Amen po? Praise God. So, tuloy-tuloy po tayo. Sabi ni Paul, pagka ang mga anak daw is nagdi-disobey sa kanilang mga magulang, nagre-reflect ito sa hindi kaayusan ng ating community. Amen po. Kasi napag-aralan natin sa school, the family is the basic unit ng ating society, di po ba? Kumbaga, nag-uumpisa lagi sa ating pamilya kung anong gusto mong maging nakikita sa iyong komunidad, nag-i-start po sa pamilya. Amen po. So, iyon po yung pinaka-foundation ng ating maayos na komunidad. Nagmumula po sa ating pamilya. Amen. Sabi pa niya doon, inulit-ulit ni Apostle Paul doon sa Ephesians, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and you may live long in the land, which is tatalakayin po ni Pastora, ni Dr. Becky yan next week sa Exodus 20 verse 12. So, yun po, hindi ko masyadong anuhin yan. So, dadako po tayo sa disobedience. Ang disobedience po sa authority o sa ating magulang equal to rebellion. Amen po. Sabi niya, if disobedience to parents was allowed in society, then everyone would break the authority structure and there would be chaos. Di po ba? Kasi nga, ang pamilya ang pinaka-basic na natin na unit sa ating komunidad. So, when the child, sabi niya, and parent relationship breaks down, it is detrimental to our society. So, talagang malaki ang ginagampanan natin bilang pamilya. Kailangan dapat pa lang yung battleground ng hindi pagmamahalan dapat nare-resolve na sa ating pamilya, sa ating tahanan. Amen po? Praise God. So, rebellion against the authority does not fit with our position in Christ. So, talagang kabaliktaran siya. Hindi yun dapat nakikita sa atin. Sinasabi mong tinanggap mo na si Jesucristo pero nandun yung rebellious heart mo, nagmamanifest sa buhay mo, tapos sinasabi mong anak ka ng Diyos, parang hindi yata yun, talagang contradicting sa sinasabi mo sa ginagawa mo. Amen po? So, mabilis lang po ang ating mensahe ngayon. So, hindi natin pahabain. Sabi niya, disobedience to parents is listed along with other heinous sins in Romans 1, verse 30 to 32. Sabi niya, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Sabi niya doon, foolish, faithless, heartless, ruthless,
though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die. They not only do them but give approval to those who practice them. So, ibig sabihin, baga talagang kasama siya rin sa listahan. Nandun po, disobedient to parents. So, tayo minsan, nung hindi pa tayo nakakilala, tayong mga naging anak, syempre, anak tayo ng ating mga magulang. Mayroon tayong mga ganitong pagkakataon eh. Pero nung nabasa ko to, nabasa natin to, talagang malaking kasalanan pala to talaga sa ating Panginoon, yung hindi pagsunod sa authority ng ating mga magulang. Di po ba napakalaking kasalanan to? Amen po? Tapos sabi niya, disobedience equals rebellion. Anong mga mapapala natin sa ating disobedience? Iiksi ang ating buhay, syempre. Kung hindi ka marunong sumunod sa iyong mga magulang, ano papapala mo? Di ba? Tapos, an uncomfortable life. Di ba? Pag hindi ka marunong sumunod sa mga magulang mo, kasi ganito kasi yan, pag hindi ka marunong sumunod sa ating mga magulang, for sure, lahat po ng authority na yan, hindi ka rin marunong sumunod. Sa school, sa employer mo, lalo na po sa authority ng God, di po ba? Kasi kahit alam mo na, sabi niya doon, sabi niya, they not only do, ano sabi niya? Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die. They not only do them, but give them. Kumbaga, talagang, ano siya nagpapasa-pasa. Pag hindi ka, sa bahay pa lang, hindi ka na marunong sumunod, sabihin, paglabas mo ng bahay, pagdating mo sa eskwelahan, sa trabaho, everything, nandun yung rebellious heart mo na hindi ka marunong sumunod. Amen po. So, parang pati mga magulang tinatabaan dito para sa mga anak ha. Pangatlo is cursed life. So, alam natin no, yung istorya ni Jonah nung tumakas siya kay God. Sabi niya, the shortened life, uncomfortable. Naging komportable ba yung buhay ni Jonah nung tumakas siya, nung inuutusan siya papuntang nila? Hindi, di po ba? Pag nag-disobey ka talaga, napapalala yung mga condition mo sa buhay. An exiled life. Kumbaga, every time na tumatakas ka or nagdi-disobey ka kay Lord, nagdi-disobey ka, talagang yung sin mo lumalala. Ganon din sa ating mga magulang. Pagka nagdi-disobey ka, nanganganak yung pagsisinungaling mo. Tapos mamaya, gagawin mo pa, imbis na aaluin mo yung kapatid mo na umiyak, pagagalitan mo rin. Kumbaga, ikaw na yung nagdadala ng ano mo eh. Ikaw ba na, kumbaga, pinapalala mo yung sitwasyon. Ganon yun. Kumbaga, yung disobedience talaga is malaking ano sa atin, sa ating mga anak. Dapat matutunan ang obedience sa bahay pa lang para paglabas nila, pakawalan natin sila, makita natin yung Christ-likeness sa kanilang mga buhay. Amen po, mga parents. Which is nagmumula talaga sa mga magulang. Amen. Ito naman, nakabaliktaran kung kanina yung disobedience, meron namang promises ng pagiging obedient. So, ito po, sabi niya, your life will generally be longer. Yun naman pala. So, Ephesians 6:3. Pero mas marami ito kasi nilista ko kanina sa disobedience, konti lang. Pero ang promises, kaya mas masarap sumunod. Tama po ba? Mas masarap sumunod. Sabi niya, you will experience blessing. Sino ba ang ayaw ng blessing dito? Oh, amen. So, dapat sumusunod tayo. Amen po? It is the right thing to do. Ang pagsunod, ito yung tama nating gawin. Amen po? It teaches respect for authority. Amen po? Talagang, pagka sumusunod ka, ibig sabihin talaga nandun yung mindset mo na, si God pala to. Si God pala tong pinag-aanuhan ko. Hindi tong basta lang magulang ko. Kasi ang magulang ko is, inaano na lang sa akin. Naging authority lang sa akin. Pero si God pala yun talaga. Amen po. God provides protection for those who honor their parents. Tanggap natin yung lahat, no? Yung protection ni Lord. You will bring peace and joy to your parents. Sabi niya doon sa Proverbs 15:20. So, pagka masunurin ka, siyempre, sino bang natutuwa sa mga hindi masunurin? Di po ba? Dapat tayong mga magulang, alam natin na bigyan din ng reward yung mga anak natin pagka masunurin sila. Amen po? Tapos sabi niya, you will grow in wisdom and insight. Amen. Pagka masunurin ka pala, ibig sabihin, nag-unlock siya ng understanding. Amen po? God is pleased when you honor your parents. So, yun po yung Colossians 3:20.
nagiging pleasing sa Panginoon ang bawat pagsunod natin sa ating mga magulang. Praise God. So, babasahin ko yung Colossians 3:17, bago yung 18 kasi. Ang sabi niya doon, ang sabi niya sa 3:17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So, kayang-kaya natin gawin lahat ng ito dahil through Jesus. Diba? Whatever we do, do it all for the glory of God. Amen po. Kaya, kayang-kaya natin mag-submit, kayang-kaya natin magmahal, kayang-kaya natin mag-obey. Amen? Praise God. So, sa mga anak, ito po ang applications natin. So, medyo marami-rami yan. Sabi niya, take the initiative to improve the relationship in whatever increments you can. So, tayo, siyempre, may mga magulang tayo, hindi lang po sa mga malilit na bata, no? So, tapos recognize your parents have done some things right and some things wrong. So, ibig sabihin, hindi perfecto ang ating mga magulang. Amen po, maintindihan natin, maunawaan natin na hindi sila perfect. Recognize natin na nagkakamali din sila. And then, forgive them, even as God in Christ has forgiven you. Amen po, matuto tayong magpatawad. Amen. Thank your parents for the sacrifices they have made for you. Ito yung lagi kong inaano kay Chloe, kay Kian eh. Magpasalamat kayo kasi sa lahat ng pagkakataon, ginagawa ng mama nyo, ginagawa ko yung mga para sa inyo, para sa kabubuti nyo. Yun po yung mga laging paalala ba. And then, see your parents as Christ sees them. Tingnan nyo kung paanong tinitingnan ni Kristo ang inyong mga magulang, dapat ganun din ang pagtingin. Kumbaga, paano ba natin mababago yung pagtingin na yun? Which is, dapat nakakilala ka kay Kristo. Mas malalim yung ugnayan mo. It's all about relationship with Christ. Amen po? Treat them with kindness. Siyempre, sino ba dito yung mga harsh sa mga magulang? Hindi natin ina-allowed yun. Amen po? Support and care for them. So, kumbaga, given na to dapat sa atin. Nagbubukal sa ating mga puso to bilang mga anak. Always speak well of them, whether they are alive or not. Amen po? Napakasimple lang po yung mga dapat nating ibalik sa ating mga magulang. Sabi niya, esteem them publicly and privately. Dapat inaangat natin sila. Kumbaga, dinidignified natin sila. Hindi lang basta yung tayo-tayo lang, kundi pagmalaki natin sila. Kasi naging anak nila tayo. Amen po? And then don't forsake them. As parang si God din, God did not forsake us. So ganun din po tayo sa ating mga magulang. Amen po? Amen. Praise God. So, tapos bilang mga anak, ano pong maganda nating gawin bilang sa ating GUM family, na alam natin kung konti lang ang nandito na mga youth natin, dapat involve po natin sila sa youth ministry, sa children's ministry. Ito po yung pinakamahusay at pinakamagandang gagawin natin sa ating mga anak para matulungan natin sila maging Christ-like. Ayan po, isama po natin. Kailangan tayo mismong mga magulang din mag-initiate na isama natin, involve natin sila sa ministry. Dalhin natin yung ating mga maliliit na bata, kagaya niya ni pinakamaliit na si Kali. Kahit hindi nila naiintindihan yung mga ginagawa natin dito, nag-TTMA yan si Kali, so madadala po nila yan sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda. Yun po yung pinaka-best nating ginagawa sa ating mga anak. Kahit na palaro-laro lang po sila dito sa church, pero kung lumaki sila dito, kasi napakalakas po ng kanilang mga pandinig sa yung kanilang mga pangunawa. Hindi man po sila attentive na masyado na yung gusto natin na dapat nakaupo dyan, pero alam natin nakikinig po sila. Yun po yung pinaka-part po natin bilang mga magulang. Amen po? And then, nadako po tayo sa last. Ito pa. Sabi niya doon, note that obedience has limits naman. Mga anak, may limit din po yung pagsunod sa ating mga magulang. Sabi niya, children should not obey anything that would violate God's word or their conscience. Sabi po dun sa Romans 14:23. Like the apostles, when commanded by the Pharisees to no longer preach in the name of Christ,
they declared we must obey God rather than men. So kung nababiolate na po yung ating pananampalataya at yung pagtingin natin, pananampalataya natin kay Christ, hindi natin dapat sinusunod yon. Even kung sasabihin ng yung magulang, huwag kang magsisimba, pero ang faith mo, gusto mo talagang magsimba. Amen po. Dapat tindigan natin yung ating pananampalataya bilang mga anak. So may limit din po ang pagsunod. Amen po ba? Sabi niya doon, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sino naman ba ang magulang na mag-uutos o magdidisiplina sa kanyang anak na makakasama sa kanya? Di po ba dapat makakabuti sa kanya? Kaya nga, tandaan po natin yan. Pag nababiolate na yung ating pananampalataya, yung ating pagsamba sa ating Panginoon, at kilala natin si Jesus Christ, dapat tindigan natin kung ano po yung naitanim sa atin. Amen. Amen. So, dadako po tayo sa ating pang-last na topic. Sa verse 21, yung parents' responsibility to their children. So sabi niya sa Colossians 3:21, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Sabi niya din sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So yan po yung pinaka-final po natin na verse. Sabi niya, sino ba yung, sa context po ng Colossians 3:21, ang mga fathers po, nire-refer po sa mga parents. Hindi lang po sa tatay, kundi sa nanay at tatay. Amen po. Sa lola, pwede rin po siya. Amen po, yung fathers na yan. Sabi niya, yung provoke can be translated to embitter. Embitter, it has to do with deep-rooted, settled anger that stays in these children and affects their persons for the rest of their lives. So, alam ko, may kanya-kanya tayong mga karanasan nung mga bata pa po tayo, no? May kanya-kanya tayong karanasan sa tatay, sa nanay, o somewhere sa lolo, sa lola, or somewhere sa kuya natin. Talagang, pag pinoprovoke natin, natatanim talaga sa atin yun. Kumbaga, nagro-root siya sa ating puso. Natatanim siya sa atin. Na-embitter. Yun po yung word na embitter. Sa amin po, ang testimony ko, pinalaki kaming magkakapatid sa palo. Pero, hindi ko alam, pero hindi ako nagtanim ng galit sa nanay ko. Pero alam ko na, kasi na para sa kabutihan ko yun. Kumbaga, hindi ko siya tiningnan na negative. Kumbaga, naging positive yun. Kasi kung tiningnan ko na negative, wala ako dito sa Qatar. Kumbaga, nag-stay ako doon sa Pilipinas, ako doon. So, ayun po, salamat sa Lord kasi nakilala ko siya at nakilala ko pa more na ang pag-provoke pala sa mga anak is talagang malaking epekto to sa kanila. Amen po? Amen. So, sabi niya dito, how do parents embitter their children? So, unang-una, sabi niya doon, parents embitter their children by not disciplining them. Di ba? Pag hindi natin dinidisiplina ang ating mga anak, na-embitter natin sila. Pag ang mga bata na-spoiled natin, tayo din yung magiging kawawa later on. Amen po. Nangyayari siya. Sabi niya, fool is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Sabi niya, Proverbs 22:15. Sabi niya, parents embitter them by never driving the foolishness, the sin out of their hearts through good discipline. Di po ba? Pag hindi talaga natin na didisiplina ng maayos ang ating mga anak, talagang yung lumalaki yung ulo na spoiled ang tawag doon. Sabi nga, spoiled brat ka naman eh. Di po ba? Bratinela. So, parents who do not discipline their children and instead gives them everything they want often become surprised when their children, sabi niya doon, when their children eventually rebel against them later in life. So, nagiging rebellious. Yun po yung nagiging epekto ng hindi natin pagdidisiplina ng maayos sa ating mga anak. Diba? Yung mga spoiled kids, nagiging rebellious po sila. These spoiled kids, sabi niya doon, want nothing to do with their parents. Sadly, this happens too much even in the church. Nangyayari din daw po yan. Kahit sa mga church. Sa mga magulang sa church, hindi natin madisiplina ng maayos ang ating mga anak. Amen po.
Tapos pangalawa, parents embitter their children by abusing them or giving improper discipline naman. Yung inaabuso naman natin ang ating mga anak. Paano po yun? Paano natin sila naaabuso? Sabi, when children are abused, either verbally or physically, it sows seeds to anger or hatred in their hearts. Verbally saka physically. The anger sown in the hearts of these children is hard to get out. Mahirap na pong yun, nagro-root kasi siya, nag-uugat kasi siya sa kanilang mga puso. Many times, these children abuse others because of the anger in them. So, kumbaga, kung nakakitaan natin yung ibang bata na nagagalit o bully sa ibang bata, mag-isip po tayo na ibig sabihin, sa kanilang tahanan, na-abuse din po sila. Probability, malaki po yung probability na yun. Na na-abuse din po sila sa kanilang tahanan. Kasi nagagawa nila yon sa ibang mga bata. Kasi nakikita din nila. Ginagawa kasi sa kanila. Amen? So anong dapat natin gawin? Pagka ganyan. So, pagka, sabi niya, giving improper discipline naman, pagka nagagalit naman tayo sa kanila, tayo bilang mga magulang, pag nagagalit po tayo, every time na magsasalita kasi tayo, sa kanila, hindi lang pumapasok sa tenga, kundi pumapasok sa puso nila yun. Pag yung anger na yan, natitrigger sila para magalit din. Dapat ang pinaka-treat po natin, pag nagagalit na tayo, kumbaga sasabog na tayo, pwede natin silang paalisin muna sa ating harap or tayo muna yung dumistansya sa kanila para hindi natin mapagbuhatan ng kamay yung ating mga anak. Amen po ba mga parents? Lalo na po yung mga tatay kasi mabigat ang kamay ng mga tatay pag nagalit eh. Amen po? Sabi niya, listen parents, telling your children to go their own rooms, sabi niya, while you are angry can be a wise tactic. Sabi niya doon, it gives you a chance to evaluate your sin, yung sin ng bata, yung motive niya, saka yung puso niya, bakit niya ginawa yun. Kumbaga meron siyang nagawang kasalanan. Amen po? It allows you to teach them how to respond in their anger also. Diba, pinapakita, minomodel mo kasi sa kanila, pag nagagalit ka, ibig sabihin, pag nagalit din sila, alam din nila kung paano nila i-handle. Amen po? Minomodel mo kasi sila na pag galit pala yung tatay ko, dapat lumayo na lang ako para hindi lumala yung galit ko. Amen? And then pangatlo, parents embitter their children by neglecting them. Sana po wala naman dito nun yung ninineglect yung mga anak. Sabi niya, many children grow up bitter because their parents are not around. Yung wala ba? Absentee parents. So, absentee mother. So, kasi pagka malayo ka talaga sa yung mga anak, mahirap yung mga mumunting mga pangailangan ba, yung affections, talagang hindi natatanim sa kanila, lalo sa mga murang edad na mga anak. Sabi niya, consequently, they lack love and affection and therefore grow bitter because of that. Some parents neglect their children for work. Ang pinakadahilan po talaga is about work. Buti na lang si Kali, dinadala sa opisina. So, hindi po na-neglect. Po si Kali. Over love. So, they work long hours to achieve a certain amount of success and this keeps them away from home. Ultimately, this hurts children both emotionally and spiritually. So, mahirap po talaga na ninineglect natin ang ating mga anak kasi talagang lumalayo ang loob nila sa atin. Amen po. And then pang-apat, parents embitter their children by never encouraging them and showing them affection naman. Yung never encourage, kahit na napakabait na ng anak mo, napakaganda na ng ginagawa mo, wala ka man lang pakonsuelo, dapat bigyan mo naman ng konting yung anak mo. Di po ba sabi niya, healthy parents not only discipline their children but also reward them. Ayan po, parents reward their children when they do well and discipline them when they do wrong. So pagka nagkamali sila, didisiplina natin. Pero hindi naman yung sobra-sobrang pagdidisiplina. Pagka nagagawa naman nila yung task nila, gumagawa sila ng maayos, i-reward naman po natin sila. Amen? Children start to learn fairness by this balanced approach. So kumbaga,
Pagka may mali, disiplinahin mo. Pero pagka maayos naman ginagawa, bigyan mo ng reward. Napakasimple lang po pero it's a big impact po sa kanila. Sa ating mga magulang minsan napakahirap nating gawin kasi focus tayo sa ibang mga personal things natin. Pero sa kanila po bilang mga anak, maraming points system na po sa kanila yun. Kumbaga yung love, yung affection, yung emotional nila, bank nila is lumalaki, nagiging mataas yung pagtingin nila sa kanilang mga magulang. Amen? And then number 5, parents embitter their children by showing favoritism toward their other siblings. So, ito yung pinakahuli, which is normal talaga siyang nangyayari. Kahit ayaw nating tanggapin, ayaw nating isipin, nangyayari po talaga, lalo na sa mga magkakapatid na, kumbaga kami, kagaya namin, 6 kami. Sa iba dyan, alam ko, may 2, 3. Swerte nung nag-iisang anak kasi nasa kanya lahat ng atensyon. Di po ba? Sabi niya, yung istorya ni Joseph, ano nangyari kay Joseph? Diba, nagkaroon ng bitterness yung kanyang mga kapatid hanggang sa nagawan nila ng hindi maganda si Joseph. Amen po. Dapat tayo mga magulang, tratuhin natin ng pantay-pantay ang ating mga anak. Amen po. Sabi niya, Mother always thought you were the prettiest. Dad always liked you because you were the smartest and most athletic. This happens all the time. So, tayo po, wag po nating tingnan na ang anak natin is just parang kung hindi natin nagawa nung time natin yung maayos, kumbaga ina-apply kasi natin sa mga anak natin yun eh. Dapat yung nangyari sa buhay natin, hindi ibig sabihin mangyayari sa mga anak natin, dapat tratuhin natin sila ng maayos. Kung hindi natin naranasan yung maayos na pagtrato ng magulang sa atin, dapat iparanas natin yung maayos na pagtrato sa ating mga magulang. Amen po. Sabi niya, ito, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Sabi niya, instead of developing bitterness in them, parents must aim to train their children in the instruction of the Lord. Ito po yung pinakamaganda nating gawin para sa ating mga anak. Kasi nga, sa Exodus pa lang binabanggit na po yan. Paggising sa umaga hanggang sa pagtulog mo, dapat tinuturuan nating magdasal ang ating mga anak. Tinuturuan natin sila na magbasa ng kanyang salita, mag-meditate ng kanyang salita. Di po ba? We must treat these children as God would treat them. Dapat tratuhin natin ang ating mga anak kung paano ang tinatrato ni Lord ang mga batang to. Sabi niya doon, in a sense, they are not ours. Tama po ba? Yung mga anak natin, hindi natin sila pag-aari. Tama po ba? Naintindihan po ba natin yon? They are God's and we are just stewards of them. Amen po. Amen. Malinaw po, no? We must make sure, sabi niya, we must make sure that we are faithful stewards so we can encourage them in fulfilling God's plans for their lives. Tulungan natin sila na i-lift up sila sa katuruan ng ating Panginoon. Yun po yung pinakamaganda nating gawin. We are just stewards para sa kanila bilang mga magulang. Praise God. So, Kuya Joseph, nakasain ka na? Matatapos na tayo, Kuya Joseph, ha? Ayan, conclusion. God's design for the family is that, balikan po natin, sabi niya, wives submit to their husbands, and then husbands love their wives and not be harsh to them. Then children obey their parents in everything. Parents not embitter their children. Amen po. Yan po yung pinaka-topic natin last week sa ngayong Friday. So, sabi niya, it should be noted that the wife's response has nothing to do with whether she has a good husband or not. Mga wives, ha? It doesn't matter daw kung mabait ang iyong asawa o hindi. Sabi niya, sa husband, her actions must be based on her relationship with God. In the same way, a husband must love his wife even if she does not submit to him. Mahalin mo pa rin ang iyong asawa mo kahit hindi siya nagsasubmit sa iyo. Amen. Amen po ba? The child must obey in everything regardless of whether he or she has good parents or not. Mga anak, obey natin kahit na medyo malupit ang ating mga magulang. Kasi regardless yun eh. Utos ng ating Panginoon yun. Sabi niya doon, our relationship to Christ is the key to every relationship
we have especially within our family. Pinaka-key po talaga natin is magkaroon tayo ng deeper relationship kay Kristo. Amen po. Halil, nakatitig kayo lahat, ha? And then, yun lang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon po ulit. Thank you. God bless po.